Iwagayway ang ating watawat! Ang mga Pilipino ay nagkakaisa sa hapong ito para manalangin sa ating makapangyarihang Ama, para sa ating Tatay Digong. Hindi niya tayo iniwan ng mga panahon na siya ang namuno sa Pilipinas. Tama ba? Lahat sinalo niya para sa ating lahat. At panahon na ngayon para tayo naman ay hindi iiwan ang ating Tatay Digong. Bring him home! 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 At syempre, kapartner Admar, hindi lang tayo dito sa liwasan dahil tayo po ay sinasabayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas, at Mindanao! At syempre, kapartner Admar, hindi tayo iiwan ng ating mga kababayang OFWs! Kaya shout out sa lahat ng mga OFW na sinasabayan tayo sa ating Facebook Live, maging sa ating YouTube Live. Mabuhay ang ating mga OFWs! Nakita natin mga kababayan sa Netherlands, hindi nila iniwan si Tatay Digong. Tama po ba? Ganyan kalakas ang suporta na tinatanggap ni Tatay Digong kahit saan man siya magpunta. Kaya hindi tayo mag-aalala. Tama? Tama! Dahil may kasama si Tatay Digong! Nagtataka ang international community dahil ang gobyerno natin ipinadala si Tatay Digong. Pero ang mga Pilipino lumabas, ipinakita ang pagmamahal sa ating dating Pangulo. Nagtataka sila kung bakit ipinadala sa banyagang bansa ang ating Pangulo na nagdulot ng magandang epekto sa bawat Pilipino. At bago tayo magpatuloy, kapartner Admar, maaari na po tayong makaupo. Once again, lahat po tayo dito ay nandito sa liwasan dahil tayo ay naniniwala sa mga programa at nagawa ni Tatay Digong sa loob ng 6 na taon. Tama po ba? Ang bawat sa atin, isa sa atin, merong kanya-kanyang testimonya kung bakit niya gusto si Tatay Digong. Kasi kung totoo pang kriminal si Tatay Digong, hindi magkakaisa ang mga Pilipino ngayon. Tama? At nakikita ko, kapartner Admar, punong-puno ang liwasan. Kaya mag-ingat tayo dahil baka may mag-picture ng mga bakanting upuan. Siguraduhin natin, ipakita natin ang ating lakas at ang ating suporta kay Tatay Digong. Tatanungin natin, kapartner Admar, kailan kayo naramdaman ninyo mas safe kayo sa Pilipinas? Kailan? Parang ang hina. Anong administrasyon? Duterte! 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 Pero mga kababayan, ano po ang ginawa nila sa tanging presidente na nagparamdam sa atin na tayo ay Pilipino? Ano po ang ginawa nila sa presidente na ipinaramdam sa atin na ligtas tayong maglakad sa kalsada kahit gabi, kahit madaling araw? Anong ginawa nila sa presidente natin na sinugpo ang CPP, NPA, NDF, sinugpo ang iligal na droga, sinugpo ang kriminalidad? Sabi ni Vice President Sara Duterte, kidnapping ang ginawa nila kay Tatay Digong. Yes! Kaya nung panahon na si Tatay Digong ay tumayo para sa bawat isa sa atin, sino po ang tatayo ngayon
Tatay Digong. Tama po ba? Sino ang hindi nakatulog dito? Lahat po tayo nag-abang. Ipinapalitan nila na legal daw. With papeles daw yung paghuli nila kay Tatay Digong. Pero naniniwala ba tayo doon? Hindi. Dahil illegal. Kidnapping ang ginawa nila, mga kababayan. Balik tanaw tayo sa panahon na namuno si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpal natin ang lahat ng kanyang mga pahayag doon kung gaano niya ipinamalas ang kanyang pagmamahal sa bansa. Ituon niyo po ang inyong mga mata at atensyon dito po sa ating LED wall, sa lahat ng mga nanonood sa ating ngayon sa inyong mga cellphone, mga desktop, laptop, tablet, at panoorin natin, magbalik tanaw tayo noong panahon ni President Rodrigo Duterte. To destroy, not really fight, but destroy the Communist Party of the Philippines. Kaya ako mamatay, mahulog yung aeroplano, I am very happy. Alam mo bakit? Sabi ko, without declaring martial law, I dismantle the oligarchy that control the economy of the Philippines. We will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines. In other words, we are going to build a thing. Gone are the days when the Philippines decides and acts in the shadows of the great powers. We may need your help, but we will not do it at the expense of the dignity of the Philippines. I am a Filipino. If I am accused of something, it must be within the jurisdiction of the police. If I am tried, it should be before a Filipino judge. And a prosecutor must be a Filipino like me. I am not a Filipino for nothing. Ganito lang kami kapobre, do not with our dignity. Maraming magsasalita dito sa ating harapan at magpapatotoo sa lahat ng mga mabubuting nagawa ng ating dating Pangulo. Hindi niya tayo iniwan. Ganyan ang ating presidente. Hindi traidor si Tatay Digong. At ang isa sa makapagpapatotoo niyan ay ang kanyang spiritual advisor at matalik na kaibigan, walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. At para lubos pa nating maunawaan ang kanilang relasyon at kung paano sila nagtulungan para sa bansang Pilipinas,
atin pong tawagin ang kinatawan po ng Kingdom of Jesus Christ, si Sister Eleanor Cardona. Magandang hapon sa lahat ng nagmamahal kay Tatay Digong dito sa Yuasang Bonifacio. At sa lahat ng nagmamahal kay Tatay Digong sa buong Pilipinas na nakikipag-isa sa atin sa hapon ito. Live tayo sa iba't ibang probinsya, sa social media, so lahat din ng mga OFW nakikipag-isa po sa atin sa hapon ito. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na makibahagi ng kwento kung paano naging magkaibigan si Pastor Apollo C. Quiboloy at si Tatay Digong. Kumbaga, this is a friendship that is forged in fire. Pagkakaibigang nabuo sa apoy. Bakit? 4 na dekada silang magkasama. Yan mga kababayan, yung bata. Nagkita sila, diba? nagkakakilala sila nung prosecutor pa lang si Tatay Digong in the 80s sa Davao City. At nag-uumpisa pa lang ang gawain ng Kingdom of Jesus Christ. Napakasimpleng buhay. Maliit pa ang kapilya, hindi pa rin kilala si Tatay. So ano ba yung klaseng pagkakaibigan meron sila? Hayaan yung babasahin ko ito. They are two ordinary people who work together in dangerous environment. And through the years, they develop a strong friendship forged in fire. The friends who support each other through difficult illness and situation. Bakit masasabi natin doon na buo ang kanilang pagkakaibigan? Sa kalagitnaan ng apoy, kapag subukan, kahirapan, kahit kamatayan. Noong 1980s, ang Davao City ay naging laboratory ng CPP, NPA, NDF. Napakagulo. Yung Agdao, kung saan nandoon ang chapel pastor, ay tinawag na Nicaragdao. Araw-araw nagtutumbahan ang mga pulis sa daan kasi may mga Sparrow units ang mga CPP, NPA, NDF, NPA pa noon. Ganun ang sitwasyon ng Davao. Natatawag din na Nicaragdao at Maanagua. Magulo. Walang gustong titira sa Davao City dahil takot. May takot. Kahit sa kapilya ni Pastor,